gusto niya magtanong about sa Trinity. Padagdag po ako ng information. Paano ba mapapatunayan na Diyos ang Holy Spirit? Brother John Ray? Yes, yes. Wait lang, brother. Meron akong sinindan ng link. Yan, para naman kahit paano. Hoy, shout out Ah, kay Unmasking Lies, Unmasking Lies, no? Gusto mo bang pumasok? Bigyan kita ng Zoom link para makapasok ka rin. yes, ano yung tanong, bro, Romel? Um, Paano daw mapapatunayan na Diyos din ang Holy Spirit? Mm. Yes, unang-una, um, based sa po sa aral natin, no? Ang ating kinikilalang Diyos ay may tatlong magkakaibang persona, kapatid, no? So, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, yan po ang atin pong doktrina, no? Fundamental belief natin yan na ang Espiritu Santo ay Diyos din siya katulad ng Ama at ng Anak. Pero hindi siya ibang Diyos sa Ama at sa Anak. Iisang Diyos lang sila, pero magkakaiba lang ang kanilang persona, kapatid. No? So kung titingnan natin sa Biblia, sa unang yugto pa lang ng Henesis, pinakilala na ng banal na kasulatan kung ano ang Espiritu Santo. Tinawag ito na Spirit of God or Espiritu ng Diyos. No? Sa Henesis 1:2, ito ang ating mababasa, kapatid. Ano? Ayan. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sino ang kumikilos sa ibabaw ng tubig? Espiritu ng Diyos. So pag sinabi mong Espiritu ng Diyos, hindi siya yung Diyos per se. Kasi Espiritu siya ng Diyos. Di ba, kapatid? Dito pa lang, sa unang yugto pa lang ng banal na kasulatan, pinakilala na ang presensya ng Espiritu Santo. Siya ang ikatlong persona, ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Hindi siya yung mismong Diyos na Ama, kasi Espiritu siya ng Diyos. So ibang persona siya, no? Ibang persona siya. Siya ang gumagalaw o kumikilos sa ibabaw ng tubig. At take note, sa 3, anong sabi sa 3? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Di ba? Sa 4, nasihan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. So, dito pa lang sa unang yugto ng banal na kasulatan, kapatid, makikita na natin na God is not a singular person, no? Andon ang Diyos na nagsasalita, magkaroon ng liwanag. At the same time, andun ang kanyang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos, andun siya ang gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Habang ang Diyos naman nagsalita na magkaroon ng liwanag. So active na ang Holy Spirit. Question, biblically speaking, ang Holy Spirit ba kinilala ba na Diyos ng mga propeta o ng mga manunulat ng banal na kasulatan? Ang sagot, yes. No? Kung babasahin natin ang sulat ni Samuel sa uh, unang Samuel 23 ba 'yon? Wait lang Unang Samuel 23 1 hanggang 2 Samuel, no? 2 Samuel 23 1 hanggang 3, na basahin natin ang nakasulat dito. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse,
Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Sino daw nagsalita? Ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ang salita ng Espiritu ni Yahweh ay nasa labi ni David. Anong sinabi ni David? Nagsalita ang Diyos ng Israel. So ang Diyos ng Israel, in which the Holy Spirit ay kinilala ni David na Diyos ng Israel, no? Diyos ng Israel ang kumausap kay David. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang haring na mamahalang may katarungan at namumulong may pagkakatakot sa Diyos. Sa King James Version ito, mas maganda ang salin nito sa King James Version. Umpisa natin sa 2. The Spirit of the Lord spake by me. Diba? Ang Espiritu ng Diyos ay nagsalita sa akin. And His, using personal pronoun, His, meaning the Holy Spirit is not an active force, but a person. His word was in my tongue. So ang Espiritu ng Diyos na nagsalita ay isang persona. At ang mga sinabi niya ay nasa dila ni David. Sino itong Espiritu ng Panginoon? Sa 3, the God of Israel said. No? Sinabi ng Diyos ng Israel. So the Holy Spirit is the God of Israel. So in biblical perspective, the Holy Spirit is the third person of God. No? There's only one God, but distinct persons. No? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So ang tanong mo kasi sa Holy Spirit lang, actually marami pang talata sa Biblia about sa Holy Spirit. Si Isaiah nagpatunay sa Holy Spirit. Si Pablo nagpatunay sa Holy Spirit. Si San Pedro, si Lucas na nagsulat ng gawa, nagpatunay sa Holy Spirit. No, na Diyos ang Holy Spirit at kinilala talaga siya na persona. Kasi kung titingnan mo kung paano inaddress ng mga manunulat ng Biblia ang banal na Espiritu by personal pronoun. Like him, he, yan. Tapos dito naman, his. So, persona talaga ang Espiritu Santo at kinilala siya ni Propeta Samuel at ni David na God of Israel. So, marami pa yan kapatid sa banal na kasulatan pero hindi naman natin kaya itakil lahat yan kasi marami pa tayong i-explore na mga kasagutan sa gabing ito. Basta, sa tanong mo kung paano i-explain ang Holy Spirit, the Holy Spirit is the third person of God. Okay? Third person of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. So siya yung ikatlong persona. At ang tatlong persona na yan ay hindi siya ibang Diyos. No? Hindi siya ibang Diyos ha. Siya ang Espiritu ng Diyos na aktibo na doon pa lang sa Genesis 1:1 and 2. No, gumagalaw na siya sa tubig at sa ibabaw ng tubig, no? So, active talaga siya na katulad ng Diyos Ama na paglalang. Actually in Job 33:4 basahin lang natin sa Job 33, no, sa Job 33:4, isa itong napaka strong evidence na ang Espiritu Santo ay Diyos talaga according kay Job, no? Basahin ko na lang nga sa Job 33:4, ano yung sabi dito? Basahin natin. Sa Job 33:4, ito po ang ating mababasa kapatid. The Spirit of God na naman, no? The Spirit of God, hindi siya yung God mismo ha. The Spirit of God, ibig sabihin the third person, hath made me. Sino daw ang gumawa kay Job? The Spirit of God. No? Sino ba ang manlalalang according sa Bible? God. But sabi dito, the Spirit of God hath made me, and breath of the Almighty hath given me life. Ano ang Spirit of God? The Almighty. In which yan ang ano ng Diyos, no? Isa sa
isa sa katangian ng Diyos being almighty, di ba? So dito napakalinaw talaga na ang Espiritu Santo based sa Bible is God himself, kapatid. Although he is the Spirit of God, no? Hindi siya ibang Diyos sa God. Okay? Iisang Diyos lang kasi sila, but iba-iba ang kanilang persona. Yun ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So okay na siguro yun, Brother Romel, para hindi na masyadong humaba yung sagot natin, Brother Romel. Alright, maraming salamat Brother Jun Ray at habang naghihintay tayo kay Brother Jando, dagdag lang ko ng kaunti bro no, Hindi ko sa ma- sagot ni. Hindi ko makita. Oo. Ayan. Sige, dagdag mo, Bro Romel. Sige po, dagdagan ko lang muna habang hinahanapan ni Brother Jando. So, kung babasahin din po Ang natin ginagawa dyan, ko lang ito, nito, nagkaano lang ako sa mga comment na lang para yung mga tanong sa comment mabigyan ng sagot. At doon po sa mga gusto makipagtalakayan, mag-comment lang kayo na may kipagtalakayan kayo at gawa natin para makapasok kayo sa ngayon, sa talakayan ngayon. Ang gabing ito ay ang mga tanong na i-accommodate ito ay mga tanong lang na may kinalaman sa doctrinal. Yung may kinalaman spiritual warfare, hindi po muna namin i-entertain 'yon. Spiritual warfare, yung moral na dapat si Angel ang sumagot, hindi mo namin pagbibigyan ng pansin 'yon. Ito dahil sa doktrina. Yung kadalasang atake ng mga protestante na naririnig ninyo, atake ng SDA, atake ng Born Again, atake ng MCGI, atake ng INC, yon ang inyong itanong sa amin ngayon. At pag may pumasok na makipagsabayan sa atin sa talakayan, we welcome natin hanggang alas 11 ng gabi yan. So, back to you, Brother Romel Palma. Okay, so ito po, no, idagdag ko lang doon sa kasagutan ni Brother Jun Ray. Kung babasahin po natin yung gawa ng mga apostoles, Kapitulo 5 hanggang talata 5 hanggang sa 5, ganito po. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Okay, take note po dito kapatid, no? Si Ananias po nagsinungaling sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo binibili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Ito ano ba yung katangian o sino ba talaga itong Holy Spirit o Espiritu Santo? Bakit mo naisipang gawing iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling. Saan sa nagsinungaling? Di ba sa Holy Spirit o sa Espiritu Santo? Kundi sa Diyos. Ayan, malinaw na malinaw dito sa Gawa ng mga Apostoles, chapter 5, verses 1 to 4, na sa umpisa pa lang, nagsinungaling na si Ananias sa Holy Spirit o sa Espiritu Santo. At ano ba yung Espiritu Santo nito? Ayon mismo sa pinili ng Panginoong Jesucristo na maging unang tagapamahala ng iglesia o tinatawag natin sa ating simbahan na First Pope, ito ay ang Diyos. No? Dito'y malinaw. Kung gagamitan natin ng lohika, ng tamang pagkakaunawa sa Biblia, dito ay pinakita at ipinakilala sa atin ni San Pedro mismo na ang Espiritu Santo ay Diyos. Yun lang po ang aking idadagdag, Brother John Ray. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.